Muli, isang pinagpalang umaga at araw ng Panginoon po sa atin lahat. At tunay nga na isang mahalaga at napaka-importante na araw na ito para sa mga mananampalataya sapagkat tayo nagtitipon. Mas may kulay yung ating pagtitipon kaysa sa pagtitipon ng mga ibang organisasyon o ibang mga samahan. Sapagkat ang pagtitipon ng mga mananampalataya tunay nga isang pagbigay ng pagpapalakasan sa bawat isa. So sa panimula po tayo muna dumako sa panalangin. Let's pray. O aming dakilang Diyos, tunay nga kami lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po nagkakaloob ng kagalakan sa bawat isa sa amin. Ano man yung mga pinagdaanan po namin, mga mabibigat na suliranin, mga hinarap po namin, hiningi namin Panginoon na kayo po ang kumumpleto ng aming kagalakan. Na matuon po namin, lalo ng araw ng kapahingahan ng aming kaluluwa, ay matuon po namin sa inyo. At hiningi rin namin ang inyong pong biyaya para po sa bawat isa na tunay nga ang aming buong pagkatao ay maibigay namin at ang pagdakilan namin na ihahain ay maging katanggap-tanggap po sa inyong harapan. Samahan niyo kami sa bawat aspeto ng aming pong mga gawain at hiningi rin namin na kayo po'y tunay na maranasan ng bawat isa. Kumilos kayo ayon po sa inyong pong layunin sa panahon at sa takda na ito. Aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Po, ang ating Sunday School po, simula po tayo ng bagong serye, nakita natin na nakaraan ang importansya at kahalagahan ng Sabat na ito ngayon nagpapatuloy tayo nagtitipon sa Sabat na nagkaroon ng pagbabago mula ikapitong araw tungo ngayon sa ikaunang araw at mas meron pa itong kahulugan sapagkat ang Sabat ay hindi lamang mandato sa pagkakalikha, kundi ito'y mandato din lalo na sa pagtutubos. Tayo, sinasabi natin na tayo tinubos ng Diyos, nandun dapat yung kagalakan natin. Na pagkamat meron tayong ini-enjoy na weekly Sabbath, tinataas tayo nito sapagkat meron pang natitira na magpawalang hanggang Sabbath. At dahil nga tayo nasa mundong ibabaw na ito at meron tayong weekly Sabbath na pinagdiriwang, ngayon ay tingnan natin at pag-aralan natin kung ano yung ginagawa natin sa Sabbath na iyon, lalo na sa konteksto ng isang pagtitipon. At ito nga po yung tinatawag na corporate worship. So bilang panimula ay medyo nakalagay dito ito isang quotation na sabi niya ay almost anything is easier to get into than to get out of. Mas madali nga daw pumasok kaysa lumabas. So inisip natin ano kaya ang connection nito? Halimbawa na lamang, sabihin natin on the negative, may mga bisyo na madaling pasukin, ang hirap makawala sa bisyo na yan. At ganoon din naman on the positive, lalo na sa konteksto ng pagsamba, ng worship, madali tayong pumunta, magtipon, at sumamba, at mahirap siguro baguhin yung mga nakagisnan natin, yung mga nakagawian natin, lalo na kung ito sabihin natin ay hindi, walang biblical warrant. Dahil ito yung naging nakasanayan na, naging tradisyon na, kumbaga, mahirap pong baguhin. It is easier to get into, pumasok, than to get out of. At ngayon sa ating pag-aaral ay maglalatag po ako ng mga kaunawaan, ilang prinsipyo patungkol sa corporate worship. Kung meron man tayong mga bagahe na dapat ma-correct sa pagsamba, ito po yung sana nais ko na ma-address. Sabi nga dito ni Greg Nichols, church history bears witness that one of the problems of the church has been when it has taken to itself tasks which Christ has not given it. In so doing, it has taken to itself the task for which it was neither authorized nor equipped. And that is a big problem. Ito daw yung malaking problema sa mga iglesia o pagtitipon. Makikita natin, lalo na sa konteksto ng pagsamba, maraming elements, so maraming ginagawa ang mga pagtitipon na hindi naman ayon sa salita ng Diyos o ito'y hindi pinagkaloob, hindi binigay, hindi inutos ng Panginoon na lumapit sa Kanya, sambahin siya sa ganong paraan. Marami ito, naglipanan na rin, lalo na ito'y totoo sa panahon natin ngayon at sa karamihan ng mga pagtinuring natin church ay meron tayong maiisip na iba't ibang uri na it was neither authorized nor equipped. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 1,
I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies, ang ating pangatawan, as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So ang ating palang mga katawan, ating buong pagkatao kung tutusin, ay buhay na alay. It is a living sacrifice, holy and acceptable to God. At yan nga yung ating pagsamba. Ginagamit natin yung ating katawan, yung ating buong pagkatao kung tutusin, as worshipful sacrifices. Tandaan natin, any kind of ministry sa mundong ibabaw na ito ay nangangailangan ng physical na katawan. Mahirap nga naman na sumamba lang na hindi na makasama yung katawan. Nandun yung ating pag-awitan, ginagamit natin yung boses natin. Pagpapanalangin, ginagamit natin yung diwa natin. Pakikinig, ginagamit natin yung tenga natin. At marami pa, lahat kung tutusin, lahat ng sangkap na pagsamba ay kailangan ng katawan, yung parting material sa atin. At ito nga ay ginagamit natin para mag-alay tayo ng pagsamba. At makikita rin natin dito, so when we gather, either as a congregation, meron kakaibang nangyayari sa ating kalagitnaan. Something unique happens. Naroon hindi lamang ito basta-basta na lamang na pagtitipon. Naroon ang mga nagtipon, we enjoy Christ, we exalt God, tinataas natin ang Diyos, at tayo ngayon nagpapatibay sa pananampalataya at hinihimok natin na magpagal ang bawat isa together as His people. So ito'y hindi makikita natin sa sanlibutan. Ito'y totoo lamang sa katipunan ng mga mananampalataya na ginagamit nila yung katawan at buong pagkatao at buong diwa nila sa pagsamba. Kung kaya't makita rin natin mga kapatid, the nature, yung likas na isang pagtitipon ay humuhulma at siya yung nagdidikta kung tutuusin kung paano itsura ng ating corporate worship. Iba-ibang klase yung mga kalipunan, iba-ibang klase yung kanilang corporate worship. The church worship in turn forms and reinforces our corporate identity. Hindi po ba mayroong mga sabi natin, grupo, na pag sinabi natin yung grupo na yan, yung pangalan ng grupo na yan, sila yung mga maingay, sila yung mga maligalig, sila yung may mga drums pa kung tutusin, sila siguro yung mga nagsasayaw. So nandoon yung identity ng isang corporate gathering, nakatali doon yung kung paano yung manner nila na ginagawa yung kanilang corporate worship. The whole is more than the parts. Bagamat mayroong mga sangkap, no? May mga aspeto ng pagsamba, pero sa kabuuan, ayun yung nagiging identity ng mga pagtitipon. Kaya makita natin bilang lesson sa atin, unang-una, worship, yung pagsamba, is distinct from other earthly activities. Ibang-iba ang pagsamba kaysa sa mga makalupang mga activities. Marami nga po halimbawa na lamang graduation ceremonies. Bagamat ceremony yan, bagamat masaya yan, bagamat may nag-speech dyan, pero hindi yan pagsamba. At kaya sabihin natin, iba namang uri ng mga activities, halimbawa na lamang fun run. So nandoon, may pagtitipon doon, meron silang layunin, meron silang gagawin, pero hindi pa rin yan sa konteksto ng pagsamba. Kung kaya tinataas natin ng higit ang pagsamba sa mga iba-ibang uri ng activities dito sa mundo. At makita nga natin sa salita ng Diyos, the first and last occurrence ng salita ng Diyos ng worship ay nandoon sa una at huling aklat ng Biblia, Genesis and Revelation. Nandun makikita at nakabracket nga ang lahat sa pagsamba. And the mandate of worship pertains to the church in its corporate identity, hindi individual. Bagamat individually, bawat isa sa atin ay sumasamba. Pag tayo ay nagtipon, naroon yung pagkakakilanlan sa corporateness natin. Hindi tayo hiwalay sa bawat isa. Tayo ay magkakasama, tayo tinipon, at tayo bilang isang buo ay sumasamba sa isang Diyos. So not only individual, kung kaya nga napakahalaga na meron pagkakaisa at tamang pagkakaunawa sa pagsamba. Mahirap na nga naman na bagamat worship time, nagkakanya-kanya tayo. Meron siguro mga sumasayaw sa gilid, meron mga umaawit. So mahirap yun, magulo yun. Kundi kailangan meron tayong kaisahan at ang mandato ng pagsamba ay totoo. Kung kaya although it is the universal duty of all believers, yan ay totoo sa lahat ng mananampalataya to spend solitude with God. Sa ating individual o private time, tayo sumasamba sa Diyos,
Ngunit kung tayo tinipon sa isang lokal na gawain o sa isang iglesia, meron stated time ng ating pagsamba. At ito yung makikita natin sa Hebrews 10:25 at yung isa pang teksto dyan. So nandoon, no, bagamat totoo individually, mas lalo pang meaningful corporately sapagkat ang pagsamba ay dinisenyo bilang magkakasama. At ang ikalawang lesson rin na makikita natin, so in order to understand yung corporate worship, we must understand the local church or isang lokal na iglesia. Sa lokal na iglesia, nandun sumasalamin kung saan sila nakatayo sa mga iba't ibang klase, iba't ibang pillars ng katotohanan. Yung ecclesiology, yung mga doktrina patungkol sa iglesia, at yung doxology, doktrina patungkol sa pagsamba, sila yung humuhulma at nagpapatibay ng bawat isa. Yung ating doxology, kung paano natin sinasamba, paano natin niluluwalhati ang Diyos, meron yan epekto sa ating pagiging isang iglesia, yung mga titindigan nating mga katuruan sa isang iglesia. At the reverse is true. Kung ano yung ating tinitindigan sa pagkakaunawa natin sa iglesia, yan din yung humuhulma kung paano natin sinasamba ang Diyos. Kaya po na nabanggit ko noong nakaraan, yung mga pillars of in theology, may mga iba't ibang sabi natin sangay ang salita ng Diyos, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, they relate to one another. Hindi po sila hiwalay sa bawat isa. At yan rin ay totoo, lalo na sa gawain ng isang mananampalataya at gawain ng isang pagtitipon o gawain ng isang iglesia, ang kanilang pagsamba. They are connected at they are correlated to one another. So dito, no, ang unang gusto ko na tingnan natin ay yung ating corporate nature. Sa corporate worship, nandoon yung corporate nature, yung likas natin bilang magkakasama. Halimbawa na lamang ay ginamit ko yung larawan dyan. Bagamat iba't ibang tao yan at iba't ibang mga gears yung kanilang hawak, pero kung sila ay magkakasama at sabi natin, papagulungin nila yung gear, one over the other, meron magagawa at meron kikilos. May parang something magical happens kung tutusin. Gaya na lamang kung paano po tumatakbo ang ating mga relo. Marami siguro sa atin na may suot na relo. Sa loob ng relo ay marami pong gears. Hindi po lahat ay clockwise yung galaw. Hindi lahat ay counterclockwise. Kundi ang isang gear ang nagpapakilos doon sa kabilang gear at papakilusin niya yung makatabi niyang gear. Ganito po yung corporateness. Kailangan yung bawat parts para kumilos ng maayos ang isang bagay. Lalo na totoo kung ito ay pagsamba ng mga mananampalataya. Sa pong madaling maunawaan sa salita ng Diyos that God has always related to His people, not only as individuals, but also as a corporate body. Nandoon, salita ng Diyos mula sa Lumang Tipan at sa kasaysayan ng pagtubos. Bagamat yes, God deals with us individually on a personal level. Isa-isa tayong dinidil ng Diyos. Pero meron din na pangkalahatan. Lalo na kung natukoy dito yung kanyang mga tinubos. Nandun yung corporate body. Halimbawa na lamang ilang beses natin makikita God dealing with His people as Israel, the kingdom of God. Nandun yung mga ginagamit at yung iglesia. So those are corporate entities, hindi yan individual. So mas malinaw ito sa Ephesians chapter 2. Kung makikita po natin doon, ang verses 1 to 10, sinabi po ni Paul sa sulat na ito, ang katotohanan na pinagkasundo, nagkaroon ng reconciliation ang mga tinubos ng Diyos, ang kanyang mga kinahabagan, nagkaroon ng pagkakasundo sa Diyos. At yan yung tatawag na vertical relationship. Yung pataas, vertical. At Ephesians 2:11 to 22, after ma-establish ni Paul yung vertical relationship, ito naman 11 to 22 involves the horizontal, yung among the brethren, yung pagkakasundo sa mga magkakapatid sa pananampalataya. So hindi lamang merong patas na relasyon sa Diyos, kundi meron din pahalang na relasyon sa mga kapatiran in the context of the corporate body, sa church. So ganito yung dealing ng Diyos sa kanyang mga tinubos.
individually, also corporately, bilang isang katawan. So a sinner, kung kay makasalanan, na binago ng Diyos, tinawag niya sa nakapagliligtas na pamamaraan, ikay nagsisi sa iyong kasalanan at nanampalataya kay Kristo lamang, hindi ka lamang born again, hindi ka lamang sinilang muli ng Espiritu, but ikaw ay sinilang sa bagong pamilya. The horizontal, yung relasyon natin sa mga kapatiran, sa level ng mga individual, ay sumusunod lamang sapagkat meron tayong relasyon na yung pataas. Meron tayong relasyon sa Diyos, meron tayong union with Christ. At doon nagkaroon sa katotohanan yung ating horizontal relationship. Ayan. So redeemed sinners are gathered together into a family, a community of fellow redeemed sinner which becomes visible today sa mga lokal na gawain o mga lokal na iglesia. At ang ikalawa ay makita rin natin that a local church is an assembly. Hindi lamang sila basta tinipon ng Diyos, kundi napakahalaga na maunawaan natin na bawat makasalanan na tinubos ng Diyos ay binili sa dugo ni Kristo. Blood-bought, spirit-filled worshipers who build one another up. Tinataas natin, we build one another up sa pamamagitan ng salita ng Diyos at natutunayan natin na ang ating mga kapatiran ay tunay ng kabahagi ng kaharian ng Diyos. So being a Christian involves identifying with God's worshiping people. Ikaw, kung ikay mananampalataya, dapat kabahagi ka ng mga tao ng Diyos na sumasamba sa Kanya. Ikaw rin ay dapat sumasamba individually, but more so dapat kasama ka sa miyembro ka na isang lokal na iglesia na kung saan ikaw ay kapamilya ng iglesia na yon at magkakasama kayong sumasamba sa Diyos na nagtubos sa inyo. So hindi lamang individually, yes, we are blood-bought, spirit-filled worshipers, pero tayo ay ginraft, tayo ay dinagdag, tayo dinadala sa isang pamilya na kapwa tinubos ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo. So nandoon, dinadala tayo sa isang kapulungan. We do not worship alone. At ang ikatatlong lesson, a local church is called to be first and foremost a worshiping community. Ito dapat yung nakikita sa isang lokal na iglesia. Kung kaya nga first and foremost, yung pinaka-priority, sabi natin, pinakamataas among the ranks, above all the other mandates. This is the primary task of the church, ang pagsamba sa Diyos. This pertains to the church in its corporate identity, not on the individual members. Bagamat totoo yan, bilang mananampalataya kay sumasamba sa Diyos. Pero kung tayo pinagtipon-tipon, ang dapat na makita sa atin ay sumasamba tayo as a body. Sumasamba tayo sa Diyos. Kung maalala po ninyo, yung ginamit ko kanina, yung Romans 12:1, hindi lamang tayo outward na sumasamba, kundi yung buong diwa natin, katawan, yung ating kaisipan, at pati yung ating mga kalooban. Yan ay dapat tinutuon natin sa pagsamba sa Diyos. At lalo pa kung tayo pinagsama-sama, tayo tinipon, lalo na sa araw ng panambahan. Ito yung unang-una na makita sa atin. At dapat ay makilala tayo bilang worshiping community. At yung mga sumusunod, bagamat mga mandato din, ay susunod lamang sa pagsamba. At hindi lamang first and foremost, napag ito ay worshiping community. Corporate responsibility above the private and family worship. Yes, importante yung private and family worship. Pero yung corporateness natin, lalo na ito ngayon nakikita, pag tayo pinagpulong, tayo pinagsama-sama, lalo na sa araw ng panambahan, yan ay dapat meron tayong makikita sa atin yung pagiging isa natin na sumasamba sa Diyos. Responsibilidad ang ating pagsamba. Kung ito ay responsibilidad, gampanan natin ng may katapatan. Kung tayo nga'y tinubos ng Diyos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo at pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang mga tinawag at dinulog tayo sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Kanya, sumamba ka kapatid kasama ng mga kapwa mo tinubos na makasalanan.
or sa Reformed Confessions natin, lalo na sa 1689, ay nilagyan niya ng sariling chapter itong pagsamba. Ganun kahalaga ang pagsamba sa isang mananampalataya, lalo na sa tinipon na mananampalataya. Hindi niya ito nilagay sa section ng iglesia. Hindi ito under the section of the church. Ang church ay chapter 26. Ang pagsamba ay nauna doon sa chapter 26 of religious Sabbath, or of I believe it's 22 of religious Sabbath and worship. 22. So nandun, nakahiwalay. Inuna, nakita natin muli yung genius ng pinagkaloob sa ating mga Baptist forefathers, na inuna nila yung pagsamba, in-establish muna nila kung anong pagsamba, ang worship, bago pa talakayin kung ano yung iglesia. Sapagkat kung walang totoong pagkaunawa o tunay na pag-unawa sa pagsamba, ano man yung klaseng outward form na pagtitipon na yan, ay hindi nila may tuturing na tapat na iglesia. Ang isang iglesia, first and foremost, is a worshiping community. The point being is that corporate worship should be put above. Itinataas mo sa lahat ng ibang uri na pagtitipon and not merely stand in parallel. Hindi siya pantay lamang, kundi siya mas mataas, higit na mas mataas, sapagkat ang pagsamba ay patungo sa Diyos, pagpapatibay ng kapatiran at pagpapatibay din sa iyong sarili. Kaya mag-ingat rin tayo kung ang pananaw natin o ginagawa natin yung corporate worship, any defect in worship cannot be covered up by the other mandates. Halimbawa na lamang, kung tayo nagtitipon, ano man yung kakulangan, sabi natin, meron tayong wala yung diwa natin. At kaya sabi natin, hindi tayo nakakapakinig na maayos dahil very distracted tayo sa ibang mga isipin. At kaya yung bagamat narito tayo, physically present, mentally absent, o di ka mas excited pa tayo, kunwari na lamang may outing mamaya. Kung mas excited pa tayo sa mga bagay na yan, ano man yung depekto, lahat na depekto at anumang uri na depekto sa ating pagsamba in a corporate level, hindi yan pwedeng ma-cover up ng other mandates. Halimbawa na lamang, nagkulang ako sa pagsamba, sabi natin, yung diwa ko wala dito sa araw ng panambahan, sa araw ng linggo, sa pagtitipon, kung wala yung diwa ko dito, babawiin ko na lang. Triple yung babasahin ko sa salita ng Diyos bukas. O dadamihan ko, titriplehin ko na rin panalangin ko sa linggo, sa buong linggo. Hindi yan mako-cover up ng kakulangan sa pagsamba. Huwag nating isipin na meron tayong gawin na pantapal o pambawi. Parang ito, hindi ito, sabi natin na kung meron tayong utang, babayaran ko sa sahod. Hindi ganoon ang pagsamba. Kaya yan ay babala sa atin. Sino man nag-iisip na kung ano man yung kakulangan natin, lalo na sa pagsamba, ay babawin natin sa ibang pamamaraan. Very dangerous yan, mga kapatid. Thinking of worship as a means. Kasangkapan. Kung ang worship, inisip natin, kasangkapan na makalapit ako sa Diyos, o kasangkapan nito para ako'y maligtas, yan ay masamang isipin. True worship is fundamentally an experience of the heart and not a means to gain anything else. Ang pagsamba, hindi natin ginagawa ito para may makuha tayo. Kundi, sapagkat tayo nakakuha na, tayo tumanggap na, tayo ay dapat sumasamba. Kung ano man yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, sabi natin, sa ating pananaw, maaaring siya nag-provide na sapat. Purihin ng Diyos. Kung siya nag-provide na lubos, purihin ng Diyos. Kung sa ating pananaw ang kanyang pinrovide ay kulang, dahil siguro ito lang yung kailangan natin for the time, pero sa ating kaisipan kulang, purihin pa rin ang Diyos. So hindi nagmamatter, dapat sa isang totoong mananampalataya, ano man yung maaaring makita niya kakulangan. Meron siya tamang kaunawaan na ito mula sa Diyos. At kung ako ay niligtas ng Diyos, higit sa lahat siya ay aking sambahin. Huwag natin isipin na pagsamba ay gagawin natin para meron tayong makuhang pabor sa ating dakilang Diyos. Sabi nga ni David Mathis, siya ay executive editor sa Desiring God, worshiping Jesus together may be the single
most important thing we do. It plays an indispensable role in rekindling our spiritual fire and keeping it burning. Corporate worship brings together God's Word, prayer, and fellowship, and so makes for the greatest means of God's ongoing grace in the Christian life. Tanawin natin mga kapatid, na kung tayo ngay niligtas ng Diyos, kung tayo kanyang tinubos at dinulog tayo sa kalipunan ng kapwa tinubos ng Diyos. Kung ikaw ay sumasamba in your private, much more glorious kung sasamba tayo na magkakasama. Sapagkat pare-parehas tayong tinubos ng Diyos. Pare-parehas tayo kanyang kinahabagan. Naroon yung salita ng Diyos. Naroon yung panalangin, yung fellowship natin. Hindi ba yan ay nagpapatibay ng ating pananampalataya? At inihimok tayo na magpagal hanggang sa kanyang muling pagbabalik o kunin niya tayo mula sa mundong ibabaw na ito. It is the greatest means of God's ongoing grace. Yan ay biyaya. Yes, biyaya binigay niya sa atin para habang tayo nasa mundong ibabaw na ito, pinapaalalahanan niya na tayo kanyang tinubos. At kung tayo kanyang tinubos, tayo ay sasamba ng magkakasama sa kanya. Doon yung corporate nature. Hindi natin isipin na individual lang ang pagsamba, kundi napakahalaga at mas mahalaga yung ating pagsasama at para magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. At ang ikalawa, hindi lamang corporate nature, meron rin siyempre corporate gathering. May pagtitipon dapat. Hindi pwedeng sabihin natin corporate entity lang, may pagkakakilanlan bilang isang grupo. Hindi ka magkakasama, kundi dapat mayroong pagtitipon ang isang iglesia. Ang observation sa panahon natin ngayon, yung covenant commitment is the missing component in many churches today. Covenant commitment, hindi lang basta na may commitment tayo, kundi ang commitment natin ay ayon sa likas ng tipan. Mabigat ang tipan. Mas mabigat ito sabihin natin sa mga standard contracts. Kung yung contracts dapat, di ba? Dapat ginagampanan mo yung duties and obligations. Kung hindi, breach of contract, na null and void, maaaring pwede ka pang ihabla, no? Pag hindi mo na gampanan yung tungkulin na nakasa doon, stipulations sa contract. Much more yung covenant commitment natin. May isang lokal na gawain or isang lokal na iglesia is an assembly that is greatly described as a covenant community. Kung kaya't meron nga silang covenant members at meron silang covenant membership. Ang pagpasok sa isang lokal na iglesia, yan ay sabihin natin pahalagahan ng kaseryosohan. Nakakalungkot lamang sapagkat para sa iba ito yung mababaw. Hindi kaya kaisipan na, lalo na sa kaisipan ng mundo patungkol sa kasal, papel lang yan. Hindi ganoon. Ang covenant commitment sa isang lokal na iglesia ay nandoon yung ibibigay mo ang iyong sarili sapagkat sinasabi mo na ikay mananampalataya at nakita sa iyo yung kapangyarihan ng ebanghelyo at ikay nga sa biyaya ng Diyos dinulog ka sa gawain na iyan, sa lokal na iglesia na iyan, ay naroon dapat gagampanan mo yung tungkulin. So nandoon yung covenant community natin, hindi ito basta-basta lamang. It links the church with the covenant community of the Old and New Testament. Kung kaya't sabihin natin, the composition of the local church is created by the covenanting of its members. Unang-una para alam o kilala kung sino yung mga miyembro. Pangalawa, alam nila yung kanilang mga tungkulin bilang isang miyembro ng iglesia. At pangatlo, nandun dapat nakikita sa kanila ang pagsamba sa Diyos. Muli, Stanley Grenz, sabi niya, the church and the believer are mutually interdependent because the coming together believers in mutual covenant constitutes the church. It is the covenant community of individuals. Hindi lang basta mananampalataya. Kung ikaw'y mananampalataya at ikaw nga'y, sabi natin, nakita mo ang kahalagahan at importansya ng maging miyembro na isang iglesia at ikaw nga'y pumasok sa isang covenant commitment sa isang lokal na iglesia, nandun dapat nakikita sa iyo. Dependent ka ngayon at dependent rin sa iyo yung iglesia. Kayo sumamba na magkasama.
So ilang aspeto ang tingnan natin dito sa corporate gathering. Una-una, ito ay voluntarily pledge. Voluntary, dapat ito ay bukal sa kalooban. Pledge functions as a security. Ito ay isang sabihin natin solemn promise or undertaking. In its legal definition, pledge functions as security for the fulfillment of a contract and is liable for forfeiture in the event of failure. Ang punto lamang na makita natin na sa konteksto ng covenant commitment sa isang lokal na iglesia, the members enter, papasok sila into the church voluntarily. Walang nagpumilit sa kanila, walang nagtulak sa kanila, kundi meron silang bukas na kalooban sa kanilang persuasion, sa kanilang pagkakaunawa na ang iglesia na ito ay totoo at tapat at ako ay niligtas ng Diyos. Pumapasok siya ng bukas na sa kanyang loob voluntarily upang maging kasapi na isang iglesia. And once they entered, pag sila pumasok na, they are pledged. Nandoon, meron siyang pangako na kanyang gagampanan ang kanyang mga tungkulin. Ang ikalawa na makita natin sa corporate gathering, bagamat yan ay voluntarily pledged, nandoon yung regular gathering natin. They are regularly gathered. Nagtitipon. Kaya nga ito isang corporate gathering dahil nandoon yung gathering ng mga mananampalataya. So, yung familiar na term sa isang gathering sa church, yung ecclesia, the usage of this word emphasizes gathering of citizens na sila'y tinawag mula sa kanilang mga sariling tahanan at dinadala sila sa isang lugar in a public place upang makita na sila nga yung magkakasama. They share that belief. They share that commitment. Hindi out of the whole na nandun sa community, meron mga pumupunta at sila'y tinawag to worship. Hindi lahat. So the identity of the church is vitally grounded in the fact of its gathering. Nandun nagme-make na sense. Nandun nagkakaroon ng substance ng isang iglesia dahil sila'y nagtitipon. Mahirap isipin na isang iglesia ay walang pagtitipon na nangyayari. Kaya't wala ring online na church. Ang isang iglesia ay mayroong pagtitipon physically. Individually, pumupunta tayo sa isang pagtitipon at magkakasama tayo sa isang lugar ng pagtitipon upang magkakasama nating gampanan yung dapat gawin ng isang pagtitipon. So yung gathering na yan ang nagpapatibay sa isang iglesia. Yun yung nagbibigay sa kanya na sabihin natin para masabi ng iglesia yan, yes, nandoon. Yung pangangaral na salita ng Diyos, yung yung panalangin, nandun yung mga aspeto ng pagsamba, yes. Pero nandun yung kanyang identity sapagkat yan ay pagtitipon, gathering. So this is contrary to the modern practice of remote church. Ang remote church, yung mga online, yung mga nasa TV lang nanonood. At yung mga internet, YouTube, mga ganyan. Hindi yan church. Hindi ka kabahagi. Walang concept na ganyan. Lalo na kung babalikan natin, kung ikaw'y tinubos ng Diyos, dapat nandun ka sa isang pagtitipon ng kapwa mo tinubos ng Diyos. So not only it is voluntarily pledged or regularly gathered, ang isang corporate na gathering, naroon din yung instructionally ordered. May kaayusan. At tayo ay tinuruan ng kaayusan. The leaders of the church are described in terms of their teaching functions. Kung titingnan natin yung qualifications ng pastor, ng overseer, isa doon yung sabihin natin on the occupational side, he is able to teach and the rest ay character na. So nandoon na yung able to teach, dapat bago ka matutong magturo o mangaral, natutunan mo rin yun. May nagturo lamang rin sa'yo. So nandun din yung willingness mo to learn, yung teachable spirit mo. At ngayon ay kinaturuan, ay biniyayaan ng Diyos sa pagtuturo upang maihayag. May baba ang salita ng Diyos sa naunawaan na kaparaanan sa payak na level. So ikaw ngayon ay masabi natin, ma-check mo kumbaga yung able to teach. So the leaders of the church are described in terms of their teaching functions. Nandun yung pagtuturo sapagkat tuturuan yung
yung gathering, yung community, tuturuan mo. The church is governed around the interest of teaching. Kaya napakahalaga ang pagtuturo ng salita ng Diyos. At sa pagtuturo ng salita ng Diyos, doon lumalago ang mananampalataya. Doon lumalago ang isang iglesia. At doon lumalago corporately. Hindi lamang individually, kundi tayo pinagsama-sama, lumalago. Tayo naglalakad progressively. Dahil centered around sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Nandun dapat yung interest natin sa pagtuturo. At hindi lamang yan, we are being ruled by the Word of God. So sa pagtuturo ng salita ng Diyos, lalo lumilinaw sa ating kaisipan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos at nakikita natin sa salita ng Diyos na dapat ganito. So nandoon, nag-govern tayo. Hindi tayo lalampas. Hindi tayo mag-out of bounds. At kung ang salita ng Diyos ay nag-instruct sa atin na ganito, at tinuro sa atin na ayon sa salita ng Diyos ay dapat tayo ganito, tayo susunod ngayon. In that way, ang ating pagsamba, lalo na sa pagsamba, ay magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. This is grounded on the apostolic identity of the church. Ang mga pangangaral ng apostol ay yun din dapat yung tinuturo sa isang lokal na iglesia. And this is contrary to yung kaisipan ng manager o di kaya sabihin natin psychological, yung pagkakaunawa natin patungkol sa mga leader. Hindi po manager o leader. Siya po higit sa lahat ang dapat makita sa kanya yung servanthood. Siya ay naglilingkod. Siya ay nagpapakababa upang sabihin natin nandun o magpagal sa paghahanda at pagtuturo sa isang pagtitipon. So ito yung makita natin, grounded around in the teaching of the Word of God. Dapat maging malinaw sa atin na nandun yung order ng salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. So hindi lamang ang pagtitipon ay voluntarily pledged, regularly gathered, instructionally ordered, kundi ang pagtitipon din, higit sa lahat, ay divinely mandated. Itong utos na ito ay mula sa Diyos, hindi sa tao. So the functions of the church are derived from her identity as belonging to the Triune God. Pag-aari tayo ng Diyos, ang kanyang iglesia, ang iglesia ay yung bride of Christ. So kay Kristo ito. Si Kristo rin yung nagtubos para sa kanyang iglesia. Kung maalala natin, hymno, from heaven He came and sought her to be His holy bride. So nandoon yung identity ng isang iglesia. Na ito yung pagmamay-ari ng Diyos. Siya ang tumubos para sa Kanya. At siya rin yung nahabag para sa mga tao ng Diyos at tinipon sila sa iglesia. So the task of the church are those that are defined by God Himself. Hindi sa opinion ng tao, kundi kung paano at ano base sa salita ng Diyos na Kanyang ipinahayag sa atin. Not the people in, sa loob ng iglesia, or outside, yung sa labas ng iglesia. The church is not primarily isang, sabi natin, cultural or social unit na mula lamang sa ating society. But the church is the bride of Christ. Huwag nating isipin na nakakalungkot man, ngunit may katotohanan. The church, tingin ng iba sa iglesia ay commercial enterprise. Nakakalungkot pero may mga ganun talaga. Kaya tratuhin natin ang iglesia ayon sa salita ng Diyos. Tratuhin natin ang iglesia bilang mula sa Diyos. At kung ikaw ay tinubos sa makasalanan at ginawa kang kabahagi ng iglesia, mas mataas dapat ang pananaw mo sapagkat hindi lamang ikaw yung nasa iglesia, kundi mga kapatiran na kapwa tinubos ng Diyos at dadalhin sa magpawalang hanggan. Kaya maging malinaw sa atin, yung ating corporate worship, ating corporate na pagsamba, ay yan ay sumasandal lamang dahil meron tayong ugnayan kay Kristo. At kung ikay kinahabagan, dinala ka sa isang lokal na iglesia, ang ating primary duty ay ang pagsamba sa Diyos. So dito po siguro magtatapos. Any questions po? O bang clarification patungkol po sa understanding corporate worship natin. Hindi po ito mula sa tao, kundi ito yung sabi natin ayon sa salita ng Diyos na pinahayag
ng salita ng Diyos para sa mga tao ng Diyos. May ano po ba? May gustong tanong? This yung na nag-gather group of believers that for example sa an outreach as compared to the Covenant Church. Ano yung difference ng worship? Okay. Yung worship aspect. Ang tanong po ni Brother Aldrin, yung kung i-differentiate natin, no, compare and contrast Sa Covenant yung sa outreach. worship ng isang, sabi natin, outreach as compared to sa isang covenanted na church. Basically, pag titingnan natin yung worship, yung pagsamba in its aspects, nandun yung reading of the word, prayer, teaching of the word, singing, the same. Nandoon yung worship. Ang magiging difference, kung tutusin, ay yung other parts ng worship, like halimbawa yung administration of sacraments. Sa local church, nandoon. Sa isang outreach, ay sa akin, ang position ko ay wala. Kailangan meron covenanted. Worship sila. Yes, same yung worship nila. Lalo na, babalik ako sa babalao kanina. Ang bawat sumasamba, dapat yung buong diwa natin ay nandoon nakatuon sa pagsamba. Regardless kung ikaw ay nasa church or nasa outreach, sa oras na wala yung buong diwa mo, hindi mo matatapalan yan na kung anumang klaseng mandato. Hindi mo mababawi sa anumang paraan. So, nandoon, parehas yung worship nila, parehas acceptable yan sa Diyos as long as it is done in the right manner. Yan po. Parehas silang sabihin natin, tinubos ng Diyos. Parehas silang mananampalataya na pinagbuklod sa isa outreach, yung isa covenanted church. Nandoon. Ang isa rin difference siguro is wala pang covenant membership yung outreach kasi hindi pa sila covenanted. Yan. So, yun din yung among siguro several things. Ayun na yung membership, saka yung sacraments. Pero yung worship itself, katanggap-tanggap yan parehas. Dahil kung hindi yan magiging katanggap-tanggap, sabihin natin for an outreach, hindi tayo dapat minandato na sumamba. The fact na minandato tayo ng Diyos na sumamba bilang isang pagtitipon kung sa kanyang kalooban ay narito sa isang gawain na hindi pa iglesia, magtipon pa rin at sumamba sa harapan ng Diyos to worship at habang hinihintay yung kanyang kalooban. Okay. Kasi yung mga believers na outreach pero iba sa church. At tapos meron naman mga church na covenant reform, banda, siya po which is probably preferable Kung place of what church po gathering. Sabi natin, kunwari, may i-refer tayo kunwari. Sige. Tapos nasa outreach pero hindi naman covenanted pa, pero meron namang iba na mga Covenanted church na. Covenanted pero hindi siya reform or something, hindi sa doctrine. May mga believers na gusto mag-worship, which will they prepare. Okay po, follow up po ni Brother Aldrin. Situational, no? Sabihin natin, meron tayo, kunwari, may kakilala tayo na nagtanong sa atin na sabihin natin, providensya ng Diyos, nandito siya sa isang area. Pagdating ng linggo, saan siya sasamba? Kunwari, meron outreach doon, given the choice between an outreach na hindi pa covenanted as a church at merong covenanted church na hindi reformed. Doctrinally, may mga problem din na hindi in agreement. Okay. May dyan papasok na yung hierarchies natin. Sa akin, ako tumitinding, first and foremost would be yung mataas yung view sa pangangaral na salita ng Diyos. So, given do sa choice, covenanted church na hindi reform or may mga disagreements. As sabihin natin, outreach na sabihin natin, in agreement tayo. Doon ako papasok sa in agreement. Okay, doon ako sa outreach na in agreement ako kaysa sa church na disagreement. So doon papasok yung hierarchies natin. First and foremost yung teaching and preaching of the Word of God. Then susunod yung ibang mga bagay.
dahil nabanggit ko rin kanina yung doctrine, yung ecclesiology, yung doctrine of the church natin, saka yung doctrine of worship, yung doxology, magkakabit yan. Yung pangangaral sa pagkakaunawa in agreement. So yung ecclesiology natin ay agreement doon sa sasabihin natin doon sa outreach. Therefore, I expect, or siguro kung ako yung friend na yun, expect ko na etong outreach na to ay sumusunod din ayon doon sa pagkakaunawa nila doon sa kanilang doktrina ng iglesia. Pagkamat hindi sila covenantal church. Mas Ayan. preferred pa rin Mas preferred ko yun. outreach na Yes, kaysa sa with sound doctrine. Mayroon kasi, kunwari na lamang, ito, example lang. Pupunta tayo sa isang covenantal church on a given Sunday. Sabi natin, meron tayong pagkakaunawa doon sa salita ng Diyos, lalo na kunwari sa teksto ng scripture. At yung pinangaral niya ay taliwas. O di kaya sabi natin, medyo alanganin tayo. Isipin na lang natin Sunday, isang Sunday ganun. Next Sunday ganun ulit. Ilang Sunday sa isang taon? 54? So 54 na teksto na ngayon yung nagugulan ka. So I would rather hear yung faithful teaching of the Word of God. Ayan. Yun yung aking position. Ayan. Wala. Sige pa. So, given that situation, parang dito. So, mas prefer mo yung outreach pero in line yung so, sa mga guests, mga attendees, sapat na po ba yung pag-a-attend na every Sunday or how is it? Mas important kung member sila or anong difference between like attending every Sunday, listening with full heart, and then magpapamilya. Okay. Magsisimula ako doon sa yung warning side. Ang pag-attend, pagdalo, is hindi yan means to gain favor. So, on a positive note, sabihin natin, nandun, no, dumadalo siya, yung regular attendees. Sabihin natin, sa kabutihan ng Diyos na convert, na convict siya, nadulo siya sa pagsisisi at pananampalataya. Ngayon, isang kinabagan ng Diyos ay hindi yan, sabi natin, talagang iasam niya na magkaroon ng church life, buhay iglesia. Na nandun yung pagtuturo, pangangalaga lalo ng pastor. So, nandun na naisin niya yun. So, magiging zealous siya sa paghanap na isang church na ayon sa salita ng Diyos yung kanyang yung pagtuturo at sisikapin niya maging member ng isang local iglesia para ma-enjoy niya yung benefits, hindi lamang yung sacraments, no? Kundi higit sa lahat, yung paggabay ng isang pastor. Yun po. In terms of yung nandun attending, ito yung parang entry point. Attending, halimbawa yung outreach, sa entry point. Then, habang dinidil siya ng Diyos sa pangangaral na salita ng Diyos at nalagay siya sa repentance and faith, magkakaroon siya ngayon ng paghahanap na kasi tanda natin ang isang imagery ay yung sheepfold, yung di ba nandun yung parang bahay ng mga tupa, may tuturing na siya yung tupa na nasa labas na sheepfold na maaaring maging dangerous din, mas magiging secure spiritually kung nasa loob siya na sheepfold dahil may shepherd na nangangalaga at nagbabantay sa kanya in all matters spiritual and non-spiritual. May enjoy rin niya yung fellowship with other sheep. So, nasa labas siya, vulnerable siya sa Vulnerable. Wolves, magnanakaw, o di kaya sabi natin may mga manhole. Ayan. Though, anong imagery lang yun? Okay. Sa outreach stage, when exactly consider the detail of outreach and the purpose of the outreach, and when we will be making this as an outreach, how long we will be in outreach, and Regarding po doon sa ang question po, ito yung regarding doon sa outreach. Okay, maganda kasi napakahalaga na meron tamang start. Ano yung sabihin natin, yung legitimacy, syempre una, ng outreach.
ang typically na ginagawa, sabi natin, sa isang local church, meron na-contact sa kanila na, o di kaya sabi natin, may member sa kanila na sabi natin, pupunta sa probinsya, nakapag-start ng gawain, nakapag-share. At pinagpala na Diyos yung gawain na yun. Tapos ngayon siya ay kukontak doon sa church niya, mother church niya, binalita niya yung gawain na yun. So ngayon, tapos sabihin natin, lalo na, ito, sabihin natin, mag-cite na ako ng example. Yung San Pablo Church. Meron silang outreach sa Kalawan. Kakilala ko, nakausap ko rin yung pinadala nila doon. Grupo, kung tutusin ito yung core members, kung tutusin pinadala doon. Tapos pinagpala na Diyos sa kanilang gawain. Tapos sabihin natin on a regular basis na pagpatitipon na sila, nangangaral na doon yung pagtuturo yung lahat ng aspect ng worship. Tapos napagtibay at nagkakaroon ng convert. Ngayon, nandun yung report nila pabalik sa Mother Church at titingnan ito ng mga pastor at ng mga deacon. So, hindi lamang sa report, kundi titingnan talaga nila kung totoo nga ba na pinalalago pupunta sila actual, yung on the ground. Titignan, kakausapin, at yung mga sinasabi nilang dinadagdag, nililigtas. Yan, titignan. Then after much planning, it will take time, no? Walang fixed na time yan. It will take time. Tapos upon assessment, magbibigay ng recommendation yung Mother Church. Sila yung assess, makasagot, bagamat nagre-report, no, yung pinadala doon, nandun pa rin dapat yung close monitoring, saka yung field work, kumbaga, ng pastor or deacon sa church na yun, para makita. At saka doon eventually, magkakaroon ng decision. Okay. So, walang definite na yan. Pero itong example na to, ay binabanggit ko kung on the normal basis yung tama yung pagkakasimula. Ayan. Pero may mga nandun sa may mga sabi natin, Ano yung tama? ayun, ito pa yung nabanggit ko kanina, nagsimula talaga ng gawain na meron nag-start doon from their membership na pumunta doon. Tapos, hindi lang isa, members, tapos naging tapat sila sa kanila gawain at biniyayaan ng Diyos. Tapos ina-assess both ways. Ayun yung normal basis. Pero may mga nangyari na sabihin natin hindi normal. Yung abnormal, yung hindi normal. Okay. Na kung saan walang general rule. Mas mahirap i-assess ang sabihin natin hindi dumaan sa normal process. At hindi normal yung simulain. Hindi ko masasagot din kung ano yung magiging rule. Kasi once again, magiging depende sa assessment ng Mother Church. Yeah. Pero meron naman guidance guidelines na binigay. Number one, kung yung mga pinadala na grupo sabi natin nagpapagal at nagkakaroon ng magandang balita. So ngayon sabi natin naging maganda yung pagtotoo nila at yung nagiging regular. Pangalawa, meron tinatayo na leader among them. Then pangatlo, makikita natin yung unity. So yun yung mga guidelines. Pero ito sa very general guidelines. Ito. Case-to-case basis pa rin. Okay, may mga parang may mga okay, sisikap kung sakali may mga questions, sisikap ko pa na sagutin sa abot na aking kanan. Okay, siguro po kung walang tanong dito po tayo let's close in prayer. Diyos, tunay nga kay mabuti, lalo-lalo na po sa inyo pong mga kinahabagan. Salamat din na kami hindi nyo po iniwan lamang mula sa pagkakatawag, mula sa kasalanan, tungo sa kaligtasan, kundi kami nyo pong dinulog sa mga lokal na gawain, ng lokal na iglesia upang kami lumago. Salamat din na kayo patuloy na nagbibigay ng mga pastol na tapat sa inyong gawain at nangangalaga sa inyong pong mga tupa. Nawa itong lesson na ito ay nagdulot sa amin ng mas mahalaga at mas malalim na kaunawaan
po ano po ang pagsamba. At maging babala rin sa bawat isa sa amin na kami sumamba na may buong diwa sapagkat niligtas niyo rin po kami to the uttermost at maalay po namin ang aming buhay, aming katawan, aming kaisipan at lahat ng buong konstitusyon po namin para po sa pag-worship sa inyo sapagkat kayo po nagbigay ng kagalakan at pag-asa sa amin at kami nga'y tunay na dulugin po ninyo sa isang tapat na pagsamba. Nawa ang aming pagsambay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa inyong pong harapan. Ang dalayan rin namin, Panginoon, na mawala pa po sa inyo, na sila rin inyong pong kahabagan at gawin niyo rin po sila mananamba. Sapagkat kayo nga po ang naghahanap, kayo ang nagsisik ng worshipers at kayo lamang rin ang may kapangyarihan upang pag-uwi ng isang makasalanan tungo sa isang worshipper. Ito po ang aming dalayan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po.